Hello mga kapatid! Kamusta na kayo? Thank you Lord at tayo'y patuloy na nabubuhay pa para parangalan natin ang Lord sa lahat ng araw sa buhay nating ito mga kapatid. Ayun, ang pag-aralan natin ng mga kapatid ay yung pagtawag kay Haring Saul, si Saul. Ayun. 1 Samuel 8 verse 1. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsilbing hukom sa Beersheba. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama na naging gahaman sila sa salapi. Yan, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Ayan. Ayan, pagka tayong mga tao ay maging gahaman na sa salapi at laging gusto ay may suhol, ay talagang mapahamak tayo. Kaya ayun. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapak, kaya pipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya nanalangin siya kay Yahweh. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinakwil nila bilang hari. Hallelujah. Ang mga kwentong ito ay may matutunan tayo dito mga kapatid, kaya dito tayo dinala ng ating pag-aralan sa araw na ito at tayo nga ay may matutunan dito. Hallelujah. Verse 8. Ang ginawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Ayun, ang mga ninuno natin na tinulungan ng Panginoon. Pagkatapos, maglilingkod sila sa Diyos-Diyosan. Praise God. Kaya dito ay may matutunan tayong mga kapatid dahil alam natin na ang dapat lang natin paglingkuran ay si Yahweh, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Na siya nagbigay sa atin lahat ng buhay sa daigdig na ito, ng lahat ng bagay para tayo may mga ikabubuhay sa araw-araw. Praise God. Kaya dapat si Yahweh lang ng makapangyarihan sa lahat ng ating susundin at ang ating pakikinggan. Hallelujah. Verse 9. At siya lang rin maghari sa atin mga kapatid. Sundin mo sila, sabi ng Panginoon. Ayan, pinagbigyan sila ni Yahweh doon sa kanilang kahilingan. Hallelujah. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Praise God. Hallelujah. Sinabi niya, bigyan daw sila ng babala. Thank you, Jesus. Ayun, verse 19. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel sa halip. Sinabi nila, basta, gusto naming magkaroon ng hari. Tingnan mo, yung mga tao titigas ang ulo, aray. Ayan, diretso natin hanggang 22. Upang kami maging katulad, ayan, gusto maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamahala at manguna sa amin at sa ligmaan na bansa. Aming mga kaaway, praise God, ay katampi na nga nila si Lord, laban silang makaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito ay pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita at sa kanilang bayan. Praise God, hallelujah. For Samuel pa rin, chapter 9, verse 2 and 3. Si Kis ang ama ni Saul na siyang namang pinakamakisig at pinakamatangkad na laki sa buong Israel. Minsan nawala ang mga asno ni Kis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Praise the Lord. Hallelujah. 8 and 9. Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghula kung may sinasangguni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa propeta. Sinabi na Saul, sige tayo na, pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos at magpunta nga sila sa lungsod na kinaroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ngayon din tayo kailangan pumunta saan kasi ito na yung Biblia na nasulatan ng mga pinagdaanan nila. Dito lang tayo
mananahan. At babasahin natin, sundin natin, verse Samuel pa rin, 9:15 hanggang 17. Isang araw, bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh. At sinabi, Amen. Bago pa mangyari, alam na ng Lord, ang direktor ng buhay natin mga kapatid ay si Yahweh. Praise God. Hallelujah. Ang lahat nangyari, siya nag-utos. Ang mga propeta, yung mga nangyayari sa atin, kaya lang minsan tayo napapahamak kasi hindi natin napapakinggan tong direktor ng buhay natin. Hallelujah. Bukas ng ganitong oras, may darating sa iyong isang lalaking taga Benjamin. Pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtanggol sa mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan. Praise God. Ayan, mahabagin ang Lord. Nagbigay siya ng hari kasi nga ay gusto ng hari nitong mga Israelita. Verse 17, 15, 16, 17, dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghari sa Israel. Praise God. Bago pa dumating doon si Samuel, bago pa dumating si Saul, sinabi na ni Yahweh kay Samuel na ayun nga, may darating doon si Saul. Praise God. Hallelujah. Tunay nga na lahat na nangyari, bago pa mangyari, ay pinaalam na ng Lord sa mga propeta. Sabi nga niya sa Amos 3:7, hindi siya gumagawa hanggat hindi pa niya pinabatid sa mga lingkod ng propeta. Praise God. Hallelujah. Salamat sa buhay ng ating propeta si Jesus na simula pa ay siya na rin nag-direct sa ating mga isip na dapat siya ang susundin natin. Praise God. Verse 20 hanggang 21. Huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo sapagkat nakita na ang mga iyon. Sino ba ang pinakamamithi ng Israel kundi ikaw at ang sambayan ng iyong ama? Hallelujah. Praise God. Bago pa ng mga nangyayari ay alam na nung direktor ng buhay natin, si Yahweh. Sumagot siya, ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel at ang aming angkan, ang pinakmahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan? Hallelujah. Praise God. O tayo din nga, diba? Tanisip natin wala tayong, hindi na tayo karapat-dapat sa tanto dahil sa akin, sa aming lipi ay ako ang pinaka burao. Praise God. Hallelujah. Verse 27, 1 Samuel chapter 9 pa rin, nang labas na sila ng lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sabihin ko sa iyo ang ipinasabi ng Diyos. Praise God. Ayun yung katulong na doon sa chapter 9, 2 and 3, kasama yung Saul na pinangon. First King pa din, chapter 10 verse 4 hanggang 9. Batiin kanila at ibigay sa iyo ang dalawa sa dala nilang tinapay. Kapag inalok ka, tanggapin mo. Pagdating mo sa burol ng Diyos sa may kampo ng mga Pilisteo, makakasalubong mo naman ang isang pangkat ng mga propeta na pinangunahan ng mga manunugtog ng alpa, tamborin, plauta at lira. Sila'y galing sa altar sa burol at nagpapahayag ng mga propesiya. Praise God. Hallelujah. Sa oras na iyon, lulukuban ka ng Espiritu ni Yahweh. Ikaw ay sasamas kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Magbabago ang iyong pagkatao. Praise God. Hallelujah. Pag tinanggap na natin ang Lord na naghari na siya sa ating puso, tutularan natin si Jesus. Si Jesus ang tutularan natin. Ang ginagawa ng Panginoon nung siya nagkatawang tao, yun ang ating tutularan. Praise God. Hallelujah. Magbabago yung ating pagkatao. Verse 7. First Samuel pa rin to mga kapatid. 10, 4 hanggang 9. Ano sabi? Kapag naganap na ang mga palatandaang ito, gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat samahan ka ng Diyos. Pagkatapos noon, mauna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pangkaipaan. Hintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Ayan, kailangan kung ano sinasabi ng Lord, ayun ang dapat natin gawin at pakinggan kasi kaya nagkasala dito si Saul gawa nga nitong hindi niya pinakinggan to. Ayun. Verse 9, nang maghiwalay sila si Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan at ng araw ring iyon naganap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel. Praise God. Ayun, naganap lahat ng sinabi ni Samuel kay Saul. Praise God. Kay Saul. Ayun. Chapter 12, verse Samuel pa din. Verse 1, sinabi ni Samuel sa sambayang Israel, ngayon nasunod ko na ang gusto ninyo, nabigyan ko na kayo ng hari.
Hallelujah. Praise God. Isipin mo yun. Verse 13, ano sabi? Narito ngayon ang haring hiningi ninyo. Binigay ko na sa inyo. Nasa inyo ni Yahweh. Ayun, kahit labag sa alam niya, binigay pa rin niya. Verse 16, ngayon, tingnan ninyo ang kabablaghang gagawin ni Yahweh. Ngayon ay anihan ng trigo. Idadalangin ko sa kanya na kumulog at umulan para makita ninyo kung gaano kalaki ang pagkasalang ginawa ninyo kay Yahweh nang humingi kayo ng hari. Ayan. Dapat kasi si Yahweh ang maghahari, hindi kailangan pagharian pa ng tao. Hallelujah. Hanggang sa panahon ito, mga kapatid, kailangan ang Lord maghari sa atin. Huwag tayong, ang ating sarili ang maghari sa ating sarili. Kasi hindi naman natin pag-aari ang ating sarili. Praise God. Hallelujah. Verse 18, nanalangin nga si Samuel noong noon din kumulog at umulan. Silang lahat ay napuno ng matinding takot kay Yahweh at kay Samuel. Praise God. Ay malaking kasalanan yung paghingi nila ng hari. At sa panahon ito, mga kapatid, malaking kasalanan na hindi si Yahweh ang sa puso natin. Pag pinagharian tayo ng kung ano man yan, bisyo, kasakiman, o pag-ibig sa kung anong bagay, malaking kasalanan yung mapapahamak tayo. Kaya kailangan ang Diyos una sa lahat ang maghari sa puso natin. Yung verse 19, praise God. Sinabi na kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang nadag namin sa marami na naming pagkakasala. Praise the Lord. At wala ngang matuwid, ilat ay makasalanan. Huwag kayong matakot, sabi ni Samuel, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikuran. Hallelujah. Kailangan pa ulit-ulitan ng kasala, ay magbalik loob tayo at humingi ng tawad kasi buhay pa naman tayo. Huwag naman tayo natin na nautas na, wala nang pag-asa yun, wala nang kabuluhan pagtapos na. Praise God. 21, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, hindi kayo mailigtas ni matulungan ng mga iyan sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Ayan. Lumayo tayo sa kung ano-anong bisyo yung mga sarili natin. Ay layuan natin yung ating sarili ba na hindi tayo yung sarili natin na sinod, yung pagiging Diyos-Diyosan na natin sa ating sarili. Hindi tayo mga Ehipsyo. Kailangan maklayaan tayo sa pagiging Ehipsyo na yung naghari sa kanilang sarili ay sila. Praise God. Ayon, verse 22, hindi kayo mapababayaan ni Yahweh sapagkat iyon ang kanyang pangako sa inyo. Pinili niya bilang kanyang bayan. Ipanalangin ko kayo at turuan ng dapat ninyong gawin. Hallelujah. Ngayon, panalangin natin at si Jesus, nalangin at turuan niya tayo ng dapat natin gawin. 24 hanggang 25, tuloy na natin. Subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kaputihang ginawa niya sa inyo. 25, ngunit kung manatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayo lahat, pati ang inyong hari. Ayan, wala tayong mahita kung di tayo magtiwala sa Lord. Kaya kailangan sa Lord tayo magtiwala at makinig. Praise God. Verse 13. 13:6 hanggang 14. Kasi nakikipaglaban nga sa Saul siyang mamuno para labanan yung mga kaaway na yung sinasabi ni Yahweh kanina doon sa binasa natin. Praise God. Sa 9 verse 15 hanggang 17. Hallelujah. 1 Samuel 13 verse 6 hanggang 14. Nakita ang mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba na may tumawid sa Jordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Praise God. 7 araw siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito dumarating ang mga kasama niya. Isa-isa nang umalis. Kaya nagpakuha si Saul ng ayan, ito yung nagkasala Saul kasi hindi niya nantay si Samuel na si Samuel kasi ang maghandog. Praise God. Kaya may kanya-kanyang gawain yung malingkod ng Diyos. Huwag natin baliwalain. Kasi pag sinabi niya, siya dapat ang masusunod. Praise God. Hallelujah. Pakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at siya na ang naghandog sa mga iyon. Katatapos lamang niya maghandog nang dumating si Samuel. Ayun. Pag mainip ko ano man yung utos ng Lord, kung may mga inantay tayo ng pagpapala, ay dapat tayo maghintay. Huwag natin pangunahan ang malingkod ng Diyos. Nagsabi ko anong dapat natin gawin. Praise God. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Ayun, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yung ginawa mo kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ang sambayan mo sana ang maghari sa buong Israel habang panahon. Ngunit, dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito ang nangyari kay Saul dahil hindi niya sinunod. Ayan. Pipili daw siya. Ayun na yung ang kasunod nito ay pagtawag kay David. Ayun, pinagbigyan pa rin siya ng Lord sa 15. Ayun, inutusan uli siya. Nagkasalan niya dun sa chapter 13 dahil nga dun sa paghandog. Chapter 15, inutusan uli siya. Na lipulin na may Amalekita. Praise God. Kaya tunay nga na kailangan sumunod tayo sa Panginoon nang hindi tayo mapahamak. Ayun. 1 Samuel pa rin, 15 verse 1, 2 hanggang 3. Sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Pinasabi ni Yahweh na magpangilan sa lahat. Parusahan ko ang Amalekita tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y nilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalekita at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtira kahit isa. Praise God. Ayun. Ang ginawa naman ni Saul ay hindi niya sinunod. Ayun. Sinalakay nila Saul ang mga Amalekita at sinulo ang mga ito mula sa Abila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Hindi rin Verse 8, nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin na Saul ang mga magandang baka, tupa at lahat ng tabang hayop. Doon ang sinugi lang nila ay lahat ng hindi mapakinabangan. Praise God. Ayan, galit tuloy uli ang Lord. 11, nang hinayang ako sa pagpili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalkuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin. Mabuti naman to Samuel at pag nagagalit ay magdamag na nanalangin. Praise God. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa niya sa akin, binihag ko si Agag, ang hari ng Amalek at inilipol ang Malekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam na mga tupa at baka at hindi namin sinugi kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat tinakwil mo ang salita ni Yahweh, tinakwil ka rin niya bilang hari. Hallelujah. Verse 23. Ayan, tinakwil siya bilang hari. Praise God. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh, tinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang kalaylayan ng damit niya at napunit ang kapiraso nito. Sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysang sa iyo. Ayan, praise God, nagalit ang Panginoon. Verse 35, 1 Samuel pa din. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita kay Saul. Subalit, ikinalungkot din niya ang pangyayari kay Saul. Si Yahweh naman ay nang hinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. Praise God. Ayun na dito tayo nagtatapos mga kapatid, kaya kailangan susundin natin ang Panginoong Yahweh at para hindi tayo mapahamak. Ito si Saul nang napahamak sa dahil hindi niya sinunod yung utos ng lingkod ng Diyos na tumawag sa kanya. Praise God. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon dito sa mga binasa natin. Naway may matutunan tayo mga kapatid. Sumunod tayo sa Panginoon para hindi tayo mapahamak. At dapat ang Lord lang maghari sa atin. Praise God. Siya ang nakakaalam ng ang
ating sasapitin pag hindi tayo nakasunod. Praise the Lord. Ang Diyos ang ating pakikinggan. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Ang Diyos ay maparangalan natin sa magitan ng ating pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen.